Ang unang bagay na ginawa ko nang muling isilang bilang hari ng mga lobo ng niebe, ay ang mangolekta ng gatas at diaper sa lahat ng dako. Dahil nag-ampon ako ng isang pares ng sanggol na babae. Ngunit hindi ko inasahan na ang dalawang sanggol na ito ay muling isinilang ng mga reyna. Noong nakaraan, naglaban sila ng 3 araw at 3 gabi. At sa huli, pareho silang namatay. Hindi ko akalain na sabay silang muling isilang bilang magkapatid na kambal, na itapon pa sa gubat. Noong akala nila ay kakainin na sila ng mga hayop. Isang hari ng mga puting lobo ang lumitaw sa kanilang harapan. At ako ay 3 buwan na ang nakalipas, na nakapasok sa mundong ito na muling nagiging makapangyarihan, at naging isang puting lobo, at nagising ang sistema ng pang-agaw ng magnetic strip, sa pamamagitan ng patuloy na pangangaso. Naging tanging lobo sa kagubatan na ito. Ngayon lang ako nakakita habang naglalakad sa pangangaso. Ang dalawang sigaw ng sanggol ay pumukaw sa akin. Sundan ko ang tunog papunta sa pinanggalingan. Nakita ko ang dalawang batang babae na sanggol. Sa kaliwa, ang batang may pulang buhok na si Jiaying ay nakataas ang mga kamay sa baywang. Nakangisi, nakapaut ang labi, nakatingin kay Gukinghan na may pinong kulay ginto sa kanan. Si Gukinghan naman ay hindi nagpatalo at nakatingin pabalik. May tunog na iyaya sa kanyang bibig. Ako, ang dakilang Diyos ng hangin at ulan. Ngayon ay pinahihirapan ng ganito ng isang tao. Sa sandaling ito, sabay na nakita ng dalawa ang isang pares ng asul na mata ng hayop. Walang pakialam sa mga nakaraang hidwaan. Agad silang nagyakap sa isa't isa. Sabay na umiyak ang kanilang mga tinig. Ang dalawang emperatrice ay naguguluhan sa sandaling ito. Kailangan bang mamatay agad pagkatapos muling ipanganak? Ngunit makalipas ang ilang sandali, ang lobo na hari ay hindi sila inatake. Kaya't ang dalawa ay nagbukas ng kanilang mga mata na may pagdududa. At ako ay nakatingin sa dalawang umiiyak na sanggol na babae na may kunot sa noo. Bagamat muling naging lobo, ang kaluluwa ay nananatiling tao. Matapos mag-isip ng sandali, huminga ako ng malalim. Dalawang kawawang maliit na nilalang. Mula ngayon, sumama na kayo sa akin. Kaya, bumuka ang aking mga pangil. Hinawakan ang makapal na balahibo. Dalawang maliit na nilalang ay tinitingnan ang matalim na ngipin na napakalapit. Tumatakbo ng mabilis ang puso ni Jiaying. Sobrang sumisigaw siya sa kanyang isipan. Mukhang talagang mamamatay na siya. Nabahala rin si Demon Lord Gukinghan at nilunok ang kanyang laway. Nang bumagsak ang laway mula sa aking ngipin, agad na nagmukhang maputla si Gukinghan. Kaka-revive ko lang mula sa kamatayan. Hindi ba't magiging pagkain ako ng ganitong mabangis na hayop? Ngunit biglang huminto ang pag-uga ng duyan. Sabay na itinaas ng dalawang bata ang kanilang mga ulo. Walang masama kung hindi tumingin. Isang sulyap lang. Agad silang tumama sa aking malamig na asul na mga mata. Si Jiaying ay natakot at huminto sa paghina. Si Gukinghan ay bahagyang nanginig. Nagtaka ako. Biglang pumasok sa isip ko ang takot. Kung mapapahamak ang dalawang bata dahil sa lamig. Sila pa ang masasaktan, di ba? Kaya agad akong sumigaw ng malakas. Pagkatapos marinig ang tawag ng hari sa kabubatan, 5 o 6 na puting lobo ang lumapit sa akin. At saka ako niyayakap. Dahan-dahang nilakad palabas. May mga ito na nagtatakip sa malamig na hangin. Biglang nagkaroon ng kaunting init sa ilalim ng balot. Ngunit si Jiaying at Gukinghan ay nananatiling naguguluhan. Hindi nagtagal. Nagsimula na silang makipag-usap sa angels. Mag-isip ka ng paraan. Ayokong mamatay sa loob ng lungga ng mga lobo. Huwag maingay. Kung magwala yung lobo na tumamaya, talagang maglalaban tayo. Ganito lang. Dala ko ang dalawang bata habang tinatawid ang kalahati ng kagubatan. Sa huli, nakabalik kami sa teritoryo ng mga puting lobo. Nang bumalot ang amoy ng hari sa lugar ng mga puting lobo, lahat ng mga puting lobo sa teritoryo ay tumingin sa amin. Ang mahahabang sigaw ng lobo ay umaalingaw sa puso ng kagubatan. Ang grupong mga lobo sa niebe ay tinatanggap ang pagbabalik ng hari sa pamamagitan ng mga ritual ng lahi ng lobo. At ang dalawang maliit na nilalang na nagising sa tunog ng mga ungol ng lobo ay sabay na bumukas ang mga mata na puno ng takot. Marahil ay tamang-tama ang temperatura sa ilalim ng kumot. Pagkagising ni Jiaying, hindi niya napigilan ang pag-unat. Agad siyang bumukas ng mata. Diretso siyang napatigil sa nakita. Ito ay ang aking napakalaking ulo ng lobo na puno ng pangil. Si Gukinghan ay nakakita rin ng maraming snow wolf na nagmamalaki sa akin, ang hari ng mga halimaw. Agad na nagulat. Hindi ka nagbibiro, di ba? Ngayon, hindi pa opisyal na nagbabalik ang espiritual na enerhiya. Mayroon ng mga elite na uri ng mga halimaw mula sa mga royal na pamilya. Si Jiaying ay biglang nakaintindi. Naku! Tama nga, tayo ay mga biktima. Si Gukinghan ay biglang nagmukhang napakaputla. Tulungan! Ayaw kong kainin. Ilang minuto mamaya, dinala ko si Jiaying at si Gukinghan sa kuweba kung saan ako nakatira. Isang amoy ng dagta at balat ng hayop ang sumalubong sa amin. Si Jiaying at si Gukinghan ay parehong nagulat sa tanawin sa harap nila. Pader na gawa sa kahoy. Balat ng hayop sa sahig. Tawag mo dito ay isang bagyong hayop. Hindi tama. Sobrang 12 sa 1-0 ang hindi tama. Yung mga balahibo ng mga halimaw sa lupa ay malinaw na gawa ko. Ang aking lakas ay halos lampas na sa inaasahan namin. Pero mukhang hindi ito lugar para ikulong ang mga biktima. Mas parang ito ay pugad ng lobo. Anong ibig sabihin nito? Si Jiaying ay bahagyang lumingon. At nahulog sa pag-iisip, na naalala ang maraming detalye mula kanina. Si Jiaying ay matalas na napagtanto na may mali. Ang harapang Snow Wolf King ay tila walang masamang balak sa kanila. Bago pa siya makapag-isip ng mabuti, napansin din ito ni Gukinghan sa tabi niya. Sabi mo, posible kayang hindi planong kainin tayo ng Wolf King na ito. Si Jiaying ay tahimik na tumango sa narinig. Ngayon, hindi pa sapat ang dalawa para sa Wolf King na ito. Kung talagang gusto silang kainin, matagal na silang nalunok. Ngunit kahit na si Jiaying ay may malawak na karanasan, hindi niya kailanman naisip na ako ngayon.
ay simpleng nais na adopt sila. Sa oras na ito, tumahol ako sa labas ng yungib. Mabilis na may dalawang snow wolf na may masaganang katawan, na may bahagyang amoy ng gatas na pumasok sa lugar. Kung ikukumpara sa mga lalaking wolf, mas malambot ang balahibo ng mga babaeng snow wolf, at mukhang kulang sa pangangit-ngit. Sa sandaling ito, nawala sa isip ni Gukinghan, ito ay para pakainin sila. Nabigla rin si Jaining. Ang harap-harapang puting lobo ay nagpakasipag para dalhin sila pabalik, at nagpasya pa palang ampunin sila. Sa gitna ng pagkabigla, hindi may iwasan ni Jaining na mamula. Gusto mo akong painumin ng gatas ng lobo. Matigas ang puso ni Jaining at umiling. Sa kanyang isipan, sadyang hindi ako susuko kahit mamatay. Ngunit sa aking mga mata, dalawa lang silang maliit na nilalang na nakatulala. Sobrang cute. Ngunit bakit hindi na sila nagpapasuso? Habang nag-iisip, bigla kong naisip, mukhang matagal na akong naging hari ng mga lobo. Hindi katulad ng mga tuta ng lobo ang mga sanggol ng tao. Kung hindi mo kusang magpapakain, paano kakain ang mga maliliit na ito? Sa isang utos, agad na tumayo ang dalawang babaeng lobo, isang kaliwa, isang kanan, at naupo sa harap ni Li Baoying at Gu Qingsai. Isang di inaasahang kabaliwan ang biglang bumalot sa puso ni Jaining. Hindi ito pwedeng magkamali. Talagang gustong ampunin ng lobo na ito ang mga ito. Ako si Jaining, Emperatriz ng tao. Ngayon lang siya inampo ng isang lobo hari. Ako si Jaining, ang muling pagkabuhay ng Emperatriz. Kahit mamatay na siya, hindi pa rin siya makakain ng gatas ng lobo. Hindi lang siya. Kahit si Gukinghan sa tabi ay labis ding nagulat. Kung ikukumpara kay Jaining, siya ay kilala bilang isang matatag na tao at isang demonyong pang-espesyal na tao. Sa nakaraang buhay, ang ganitong uri ng elite na Wolf King, kayang pumatay ng 10,000 hayop sa isang hininga. Hindi siya pwedeng kilalanin na ama ng lobo. Hindi possible. At ang dalawang munting nilalang na yon na hindi sumusuko. Siyempre, tiningnan ko lang silang parang nag-aamo. Hindi ako nagmamadali. Sa halip, itinago ko ang aking mga pangil. Gamit ang lobo, itinulak ang dalawang maliit na nilalang patungo sa posisyon ng inang lobo. Sa tanaw ng mga mata ni Li Baobao, tila halos nababalot na sila ng takot. Ngunit ang aking nakakatakot na ulo ng lobo ay nakatingin sa kanila sa mga sandaling ito. Ito ay malinaw na isang hayagang banta. Para bang kung hindi sila uminom ng gatas. Sa susunod na segundo ay isusubo na sila. Sa wakas, si Jaining at Gukinghan ay sumuko na. Lalo na naamoy ang malapit na matamis na amoy ng dugo. Uminom ng gatas. Hindi nakakahiya. Ganito ang pag-aliw ni Jaining sa kanyang sarili. Samantalang si Gukinghan ay pumikit ng kanyang mga mata. Sumuko ang orasan. Napakalalim ng kanyang pagkadismaya. 30 taon sa kanlurang ilog. Huwag maliitin ang mga sanggol dahil sa kahirapan. Sa sandaling ito, nagpa siya ang dalawa. Nahumiga sa dalawang inang lobo at magkulong. Sa sandaling pumasok ang gatas ng lobo sa lalamunan. Ang dalawang maliliit na nilalang na gutom, ay nagbukas ng kanilang mga mata at kumikislap. Sobrang sarap. At habang pinapanood ang dalawang maliliit na nilalang na masunurin sa pag-inom ng gatas ng lobo, ako rin ay nakahina ng maluwag. Bagaman ang mga sanggol ng tao sa ganitong edad ay karaniwang naiiwanan na ang gatas. Wala akong mapuntahan para maghanap ng gatas na pulbos. Hindi makakain ng karne ang dalawang maliit na ito. Kung gusto kong buhayin sila, kailangan kong umasa sa gatas ng inang lobo sa aming lahi. Buti na lang, mukhang gusto pa ng dalawang maliit na ito ang gatas. Samantala, ang dalawang babae na masayang kumakain ay sabay na napamulagat. Nararamdaman mo ba ito? Unang nagsalita si Jaining. Si Gukinghan ay sabay na nagbigay ng tingin. Parang may kaunting espiritu sa gatas na ito. Sa kanilang alaala, mga isang buwan pa bago tunay na magbalik ang espiritu. Pero ang gatas ng mga babaeng puting lobo dito ay naglalaman ng espiritu. Kahit na napakababa ng nilalaman nito. Ngunit bilang dalawang makapangyarihang tao na may ranggong emperor, si Jaining at Gukinghan ay malinaw sa kanilang isipan. Ibig sabihin nito, bago pa man muling bumangon ang espiritu, ang mga puting lobo sa harap nila ay nagkaroon na ng pagkakataon. Hindi maiwasang magmurmur si Jaining. Kaya't hindi na nakapagtataka na ang reyna ng mga puting lobo ay ngayon ay isang elite na halimaw. Hindi niya alam kung anong swerte ang nakuha nito. Sa sandaling ito, pareho nang naintindihan ng dalawang babae na hindi basta-basta ang grupong ito ng mga puting lobo. Sa sandaling ito, tinitignan ko ang dalawang batang hayop na busog na busog. At muling tumingin sa dalawang babaeng lobo na labis ang lungkot, na may kakaibang ekspresyon. Gaano na kaya katagal ang mga batang ito na hindi umiinom ng gatas? Nagawa pa nilang ubusin ang gatas ng dalawang babaeng puting lobo. Buti na lang, kahit na hindi malaki ang aking kawan ng mga lobo ngayon, mayroon pa rin itong 9 na babaeng lobo. Bagamat malaki ang tiyan ng dalawang maliit na ito, kaya pa rin nilang makasustento. May kakaibang liwanag sa mga mata ni Jaining. Kahit na magkaiba ang landas ng tao at demonyo. Ngunit ang lobo ng kawan na ito ay tila may kakayahang makipag-ugnayan. Si Gukinghan ay labis na nasiyahan habang nagsasalita. Kapag nakabawi na ako ng lakas, tiyak na. Hindi pa natatapos ang sinasabi. Biglang nag-burp si Gukinghan. Kailangan ng oras. Diretso siyang namula. Dahil sa gatas ng lobo na ito. Kapag nakabawi na ako, pipilitin kong gawing kabayo ito. Nakasakay pa. Hindi maiwasang napatingin si Jaining kay Gukinghan. Sa kanyang isipan, tinanggap na niya ang aking pagkatao bilang ama ng lobo. Siyempre, napansin din ni Gukinghan ang titig ni Jaining. Kailan ba ako nakaranas ng ganitong pag-aapi? Pagkatapos ng sinabi, hindi na napigilan ni Gukinghan ang pag-utot ng gatas. Kahit siya mismo ay hindi na makapagpigil. Biglang namula ang mukha niya. Inilayo ni Gukinghan ang mapamata na may bahid na pang-insulto at pang-aasar kay Li Baobao. Hindi mapigilang mumurahin niya ang sarili. Sige na nga, tinatanggap ko na ang malaking ito ay tatay ko, hindi ba?
Yung English na natural nilang dalawa na parang may encryption pa, sobrang nakakaloko sa akin. Hindi ko maintindihan. Pero napansin ko ang namumulang mukha ni Gukinghan. Ang maliit na ito ba ay nalulunok? Nang maisip ito, ako ay biglang nagpakita ng kaunting pagkalito. Agad akong kumilos. Una, itinago ko ang lahat ng aking mga pangil. Pagkatapos, isang kamay ng lobo ang humawak dito. Ang isa pang kamay ng lobo ay dahan-dahang humampas sa likod ni Gukinghan. Sinusubukang tumulong na maibsan ang sintomas sa sandaling ito. Hindi sinasadyang nagtagpo ang mga mata ni Gukinghan sa akin. Sa isang iglap ay huminto ang kanyang mga pupils. Ano nga bang klaseng mga mata yon? Malalim na parang mga bituin. Asul na parang mga hiyas. Mukhang mga mata ng hayop. Ngunit bigla niyang naramdaman ang taos pusong pag-aalala. Itong Wolf King ba ay tumutulong sa akin na magpahinga? Ibig sabihin ba ay nagmamalasakit siya sa akin? Naramdaman ni Gukinghan ang pag-igting ng puso. Sa nakaraang buhay bilang isang makapangyarihang emperador, hindi siya kailanman nakaranas ng ganitong pag-aalaga. Sa kabila ng harapin ang isang kilalang tuso at malupit na Snow Wolf Demon. Ngunit mula sa kanya, nakaramdam siya ng isang hindi pa nararanasang init. Si Jai Ying ay nagulat din. Sa kabila nito, naramdaman niya ang pagkabalisa, pag-aalala, pagkagulo at pakiramdam ng kaginhawaan. Ang ganitong uri ng malasakit na kanilang nararanasan sa sandaling ito ay isang napakabagong karanasan. Tumingin si Gukinghan nang walang malay sa aking ice blue na mga mata. Ang tensyon sa kanyang puso ay bumaba. Natulog ng mahimbing. At kahit na naginip na siya, ito ang desisyon ng upuan. Simula ngayon, ikaw na ang magiging tagapag-alaga ng upuan. Sa lungga ng hari ng mga lobo, nakita kong tulog na ang dalawang maliit na nilalang. Ako rin ay nakahina ng maluwag. Sa wakas, nalutas na ang problema sa pagkain ng dalawang maliit na nilalang. Ngunit ang iba pang mga hamon ay sunod-sunod na darating. Nakakunot ang aking noo. Nagsimula na akong mag-alala tungkol sa tirahan ng dalawang anak na babae. Sa kabila ng unti-unting paglamig ng panahon, kung hindi ko ito aksyonan, hindi sila makakasurvive sa isang gabi. Ngunit sa gitna ng bundok na ito, wala nang ibang mapagkukunan kundi mga puno. Biglang may pumasok na ideya sa isip ko. Biglang naisip ko ang isang bagay. Kaya't mahinahon akong umalis sa lungga. Lumabas sa harap ng maraming halimaw na lobo na niebe. Sa isang bahagyang pagtangis, nangungusap ang aking tadhana na hindi maaaring labanan. Mula noon, lahat ng halimaw sa grupo ng mga lobo ay ituturing ang dalawang batang babae bilang bahagi ng kanilang lahi. Pagkatapos, pinatawag ko ang 10 snow wolves sa loob ng grupo upang magsalita sa harap nila. Ang target ko ay yung napakalaking punong kahoy sa gitna ng bunton. Matagal nang tumutubo ang punong ito dito sa mundo ng ilang daang taon. At kasabay ng pagbawi ng espiritu. Ngayon, ang diameter nito ay lampas na sa 10 metro. At ang gagawin ko ay maghukay ng butas sa katawan ng puno. Gamit ang makapal nitong katawan. Para mapanatili ang malamig na temperatura, maghanda ng isang mainit na tahanan para sa dalawang maliit. Sa isang utos, biglang lumabas ang ilang mga lobo mula sa grupo ng mga lobo. Sila ay sumugod sa puno at walang tigil na kumakaskas ng mga kuko. Di nagtagal ay nakagawa sila ng isang butas. Pero malayo pa rin sa sapat na pagod na. Kaya naisip nilang palitan ang bagong batch ng mga lobo. Panahon, naririnig ang mga ulol na pag-ungol sa loob ng banda ng mga lobo. Sa loob ng lungga ng lobo haring, sabay na bumukas ang mga mata ni Jai Ying at Gukinghan. Ngayon, inampun na sila ng lobo haring. Pero nasaan na ang tatay na lobo? Sa oras na yon, narinig ni Jai Ying at Gukinghan ang kakaibang ingay sa labas. Agad silang bumaba sa kanilang balabal. Tumingin sa pintuan ng lungga. Ano ang ginagawa dito? Nagtataka si Emperatrice Jai Ying. Hindi niya maintindihan kung bakit ang mga puting lobo ay parang nababaliw sa isang puno. Mukhang hindi sila nababaliw. Parang sila ay umaatake. Pumikit din si Gukinghan. May mali. Sobrang mali, parang 12 sa 1-0. Anak ng lobo, ano ba ang ginagawa niya? Biglang-bigla, may konting paghihinala ang pumasok sa mata ni Gukinghan. Hindi kaya gusto ni Daddy Lobo na pumatay ang mga lobo sa punong iyon. Tumango si Jai Ying. Magkatinginan ang dalawang munting bata. Hindi makasagot sa tanong. Sa wakas, naintindihan ni Gukinghan. Ang Wolf Dad ay nag-aalis ng laman mula sa puno. Ngunit hindi ko narinig na ang mga Snow Wolf ay may ganitong ugali. Si Jai Ying ay nahulog din sa estado ng pagkalito. Sa ilalim ng mga nagulat na tingin ng dalawa, pinahinto ko ang natitirang mga Wolf Beast. Isang ulo ang sumisid sa butas ng puno. Kung ikukumpara sa karaniwang Snow Wolf, ang aking lakas ay malinaw na mas malakas. Kasama ng mga pangil na kasing matalas ng bakal. Agad na nahulog ang panga ni Jai Ying at Gukinghan. Ang Wolf Dad ay nag-aalis ng puno. Sabay-sabay na sinabi ng dalawa, may mga kakaibang bagay taon-taon. Ngunit ngayong taon, lalo itong marami. Okay lang na ampunin sila ng hari ng mga lobo. Ngunit ngayon, nagagawa pa nila ang mga gawaing kamay. Isang nakababahalang kawalang saysay ang pumupuno sa puso ni Jai Ying at Gukinghan. Anong palagay mo? Sa isipan ni Gukinghan, tanging isang ideya na lang ang naiwan. Baka naging espiritu na ang Snow Wolf King. Hindi ito yung mga halimaw pagkatapos ng muling pag-angat ng espiritu, kundi mga engkanto sa mitolohiya, na nagkaroon ng kamalayan ng tao. Hindi makakaya ni Jai Ying na mag-isip, kapag nagbalik ang espiritu ng kalikasan. Ang hari ng mga Snow Wolf ay magiging napakalakas. Ngunit mabuti na lang, sa alaala ng kanilang nakaraang buhay, wala talagang alaala tungkol sa hari ng mga Snow Wolf. Biglang naguluhan si Jai Ying. Baka may nangyaring hindi inaasahan kay Wolf Dad. Hindi ko alam kung bakit. Biglang nakaramdam si Jai Ying ng kakaibang kirot sa puso. Ako na ang magpapasya. Wolffather, magtiwala ka lang. Pag nagbalik ang espiritu, sisiguraduhin kong ligtas ka magpakailanpaman. Katatapos lang magsalita ni Jai Ying ng may tapang. Pero bigla namang kumakain na ang tiyan niya nang hindi naaayon sa oras. Hindi aaminin ni Jai Ying na siya ay nagugutom.
Ang aking pangil ng lobo ay humampas mula sa itaas pababa. Matapos ipatayo ang isang pader, tumigil na ako. Pagkatapos, ang natitirang mga snow wolf na halimaw ay nag-umapaw sa treehouse. Nilinis ang mga kalat sa sahig. Nang muli kong binuka ang aking mga pangil at kinuha ang dalawang sanggol na babae papasok sa treehouse. Tumingin ako sa mga hagdang inukit ng maayos at sa makinis na kahoy sa loob ng treehouse. Nakapanganga si Jaining sa kanyang mga mata. Naiintindihan ko na, Tatay Lobo, ito ang bahay na itinayo para sa atin. Hindi may pahayag ni Jaining ang kanyang pagkabigla. Ang kanyang pagkabigla ay hindi dahil sa bahay na ito sa puno, kundi sa hindi kapani-paniwalang talino ng Snow Wolf King. Ang pagkabigla ni Gukinhan ay dahil sa sining ng bahay na ito sa puno. Ang pag-ukit ng butas sa puno ay hindi labis. Ngunit ang Tatay na Lobo ay naglabas ng isang maayos na. Maging ang mataas na plataporma na ginagamit para matulog at ang mga baitang na nilalakaran. Hindi na ito simpleng talino, kundi isang sining na. Ang tatay na ito ay marunong palang magkarpintero. Hindi ako nagkakamali, di ba? At hindi lang iyon. Sa mga nagulat na mata ni Jaining at Gukinhan, ang natitirang mga lobo sa kawan ng mga puting lobo ay nagmadaling pumunta sa lungga ng hari ng mga lobo. At inalis ang mga balahibo ng mga halimaw sa lupa. At pagkatapos ay inilatag ito sa bagong itinayong bahay kubo. Hindi lang iyon. Ang mga kahoy na pader mula sa dating lungga ay inalis din. At inilagay sa paligid ng malaking puno, na para bang naglikha ng isang bakuran. At ito ang eksaktong hangganan na itinakda ko para sa natitirang mga halimaw. Kahit na mayroong akong ganap na kontrol sa mga lobo, hindi ko kayang ipagsapalaran ang kaligtasan ng dalawang bata. Kailangan may mga kinakailangang hakbang. At ang huli ay ang pinakamahalagang hakbang. Matapos kong ilagay ang dalawang bata sa espesyal na ginawa na kama, kumuha ako ng isang balat ng pulang fox at lumabas ng treehouse. At ang balat ng pulang fox ay aking ipinako sa pinto na nagbigay ng isang makaluma at kaakit-akit na pinto. Sabay na nag-angat ng kanilang mga labi sina Jaining at Gukinhan. Kung may mga pagdududa at iba pang hinala ang dalawa noon, ngayon ang lahat ng pagdududa ay nawala na. Ang bahay aklatan na ito ay talagang obra ni Wolf Dad. Wolf Dad, hindi basta-basta. Tahimik na nagkomento si Gukinhan. May mga palatandaan ng malalim na pag-isip sa kanyang mga mata. Si Jaining sa tabi ay patuloy na tumango. Bilang isang emperatrice, si Jaining ay nakatagpo ng napakaraming makapangyarihang nilalang mula sa lahi ng mga demonyo. Ngunit katulad ng ganitong uri ng halimaw na tulad ng Wolf Dad, hindi pa niya narinig ito kailanman. Bakit kaya ito? Si Jaining ay nahulog sa pag-isip. Ngunit si Gukinhan ay hindi nag-isip ng labis. Para sa kanya na labis na nahuhumaling sa martial arts. Sa pagkakataong ito, mas mahalaga ang tumpak na kontrol ni Wolf Dad sa kanyang lakas. Mahihirapan akong isipin na si Wolf Dad ay isang elite na halimaw lamang. Ano bang klaseng halimaw ka, Wolf Dad? Nagkatitigan ang dalawa ng walang salita. Dito, pumasok ako mula sa labas ng treehouse. Upang masiguro na hindi malamigan, hindi ako nagbukas ng bintana sa treehouse. Pero sa ganitong paraan, masyadong madilim ang bahay puno. Kaya, inukit ko ang balat ng pulang fox. Ipinalantad ko ang masiglang sikat ng araw sa labas ng bahay puno. Hindi maintindihan ni Jaining at Gukinhan. Ngunit nagsimula na nilang tamasahin ang bihirang hapon na sikat ng araw. Pagkatapos ng ilang minutong nakalipas, muling umigay sa labas ng bahay kubo. Nakahiga si Jaining sa kanyang duyan at tumingin sa labas ng pinto. Sa kanyang pagtingin, halos mahulog ang panga ni Jaining sa gulat. Nakita niyang umiikot ang mga pangil ng Wolf Dad, na humahampas sa isang piraso ng itim na bato. Sa susunod na segundo, sobrang daming spark ang sumabog. Diretsong sinindihan ang balahibo na inihanda na ng Wolf Dad. At pagkatapos ay ang natitirang mga wolf beast ay nagdala ng mga sanga. Sa isang iglap, nagliyab ang matinding apoy. Hindi pa yon. Ang talagang nagpasindak kay Jaining ay ang kanyang Wolf Dad na naglagay ng isang patag na bato, na ganito na lang ang inihaw sa apoy. Pagkatapos, maraming lobo ang nagdala ng dagta at laman ng halimaw. Sa ilalim ng mataas na temperatura, unti-unting naghalo ang dagta at taba ng halimaw. Pagkatapos ay dumaloy ito sa mga upa ng bato. Pumasok sa mga kawayan na inihanda ko na. Ano ang gagawin dito? Nagulat si Gukinhan sa amoy ng karne at nakatitig sa tanawin sa harap niya. Nasa estado ng pagkalito. Ngunit si Jaining ay patuloy na umuugoy ng ulo. Ang eksenang ito na hindi ka pani-paniwala ay talagang lumampas na sa karaniwang kaalaman. Natutunan na ng Wolf Dad kung paano gumamit ng apoy. Anong kalokohan ito? Dapat malaman. Noong sinaunang panahon, ang mga tao ay gumugol ng mahigit 100,000 taon, bago nila natutunan kung paano gumamit ng apoy. Sa kasalukuyan, isang puting lobo ang nag-apoy gamit ang mga piraso ng bato sa harap niya. At pagkatapos ay nagluto. Hindi. Mukhang hindi ito pagluluto. Ang isip ni Jaining ay umuugong. Sa sandaling iyon, napansin niya na ang ama ng lobo ay humarap at pumasok sa bahay kubo. May daliri sa bibig na hawak na isang piraso ng kawayan. Sa nagulat na mga mata ng dalawang maliit na bata, sa dingding ng kwarto, isang malalim na butas ang aking hinukay gamit ang isang kuko. Pagkatapos, itinali ko ang piraso ng kawayan ng pahilis dito. Sa susunod na segundo, maingat na hinawakan ang mga pira-pirasong bato at hinimod ito. Diretsong pinasimula ang pagsabog ng halong langis sa loob ng kawayan. Ito ay isang lampara na may langis. Sandaling ito, nagtaka ang Emperatrice at ang Demon Lord. Nanginig ang mga mata ni Jaining. 10 taon akong namuhay ng walang kapantay. Ngunit hindi pa ako nakakita ng ganitong kakaibang bagay. Tayong ama ng lobo, hindi ka ba naging espiritu? Ngunit ang iniisip ni Gukinhan ay ang presensya na nakapaligid sa bamboo tube. Mga espiritu ng kalikasan. Tatay Wolf, grabe ka naman, sobra ka na. Ginamit pa ang mga espiritual na bagay ng mundo bilang lampara. Dapat mong malaman na hindi pa nagsisimula ang muling pagbawi ng espiritu. Ang halaga ng mga espiritual na bagay ng mundo
Kahit ang isang malakas na tagapagtanggol noong nakaraang buhay niya ay mahihirapan sukatin. Para kay Tatay Wolf, talagang ganoon siya. Walang masabi. Marahil ay mabuti na rin ito. Naisip ni Gukinhan. Sa lahat ng panahon, sa kanyang mundo ay laging labanan at pagpatay. Ang malakas ang nangingibabaw sa mahina ang kanyang prinsipyo sa buhay. Ngunit sa sandaling ito, tila nawalan ng kahulugan ang prinsipyong ito. Ang pag-aalaga ng Snow Wolf Master ay nagbigay kay Gukinhan ng hindi pa nararanasang kapayapaan. Muling ako ay bahagyang umiyaw. Parang pinapakalma ang dalawang munting nilalang. Sa banayad na iyak na ito, damang-dama ang pangangalaga at kapayapaan. Naintindihan ni na Jiayinging at Gukinhan. Hindi pwedeng magpanggap ang ama lobo sa kanilang pagmamalasakit. Mabilis. Ang dalawang munting nilalang ay nakatulog na ng mahimbing. Ako rin ay nakabantay sa tabi, nakatulog ng mahimbing. Hanggang sa dumilim na ang gabi. Saka lang ako ginising ng dalawang maliit na nilalang na gutom na kumakain. Sa aking pagkakatulog, di ko alam kung bakit. Habang nakatitig sa dalawang maliit na nilalang, pakiramdam ko ay may nakatagong emosyon sa kanilang mga mata na parang may isang magandang pagtitiis. Bahagyang tumango ang aking ilong. Biglang naintindihan ko na kung ano ang nangyari. Aba, ang galing. Nagtampisaw ang dalawang bata sa kanilang kama. Buti na lang at naisip ko na ito ng maaga. Kahit na hindi ko magawa ang mga high-tech na diaper. Nakapagpatuyo ako ng maraming balat ng halimaw sa tabi ng apoy habang nag-extract ng langis. Sa mga mahiyain at nagulat na tingin ng dalawang bata. Itinataas ko ang dalawang bata gamit ang aking kamay. Tinawag ko ang dalawang babaeng lobo. Palitan ang balat ng hayop sa duyan. Kasama na ang pagtatapon ng kanilang mga diaper. Si Jiayinging at Gukinhan ay medyo nahihiya sa simula. Ngunit ang wolf dad ay isang wolf lamang. Mukhang wala namang dapat ikahiya. Agad nilang pinaniwalaan ang kanilang sarili. Gumamit ako ng balat ng hayop sa pad. At naglagay ng isang layer ng balahibo ng snow sheep na nahuli. Maglagay ng balat ng hayop. Sa ganitong paraan, ang duwag ng mga bata ay agad na naging marangyang duyan. Tumingin ang dalawang batang babae sa ginagawa ng amang lobo. Si Jiayinging at Gukinhan parehong nagulat. Mukhang talagang responsable ang amang lobo na ito. Hindi lang responsable, kundi professional din. Habang nag-iisip ang dalawang bata ng kung ano-ano, hindi ko nakalimutan ang mga bagay na mahalaga. Mabilis lang. Dalawang babaeng lobo ang humiga sa magkabilang gilid ng dalawang maliit na nilalang. Naging mga yaya sila. At ako ay tumingin sa labas ng puno. Nakakatakot ang dami ng kinakain ng dalawang maliit na nilalang na ito. Kailangan kong mag-isip ng paraan para makakuha ng ibang pagkain. Walang tulog sa gabi. Ganap na akong nagising kinabukasan. Panahon na para manghuli. Tumingin ako sa dalawang maliit na nilalang sa aking kandungan. Maingat na hinahagod ang balahibo gamit ang mga kuko ng lobo. Pagkatapos takpan ang kanilang katawan. Tumayo ako at lumabas sa kubo sa puno. Sa pagkakataong ito, pinababa ko ng bahagya ang aking sigaw. Ang layunin ay hindi gisingin ang dalawang maliit na nilalang na natutulog. Hindi nila alam. Si Jiayinging at Gukinhan ay parehong nagising na. Si Tatay Lobo ay naghunting na. Maingat na bumubulong si Jiayinging. At saka siya muling nakatulog ng mahimbing. Si Gukinhan naman ay hindi mapigilang mag-isip ng mas malalim. Noong nakaraan, kahit na siya ang dating tinawag na Demon Lord, hindi pa rin siya nakaranas ng ganitong kapayapaan. May nakabitiw na matamis na ngiti sa kanyang labi. At natulog siya muli. Gubat ng tiyansyan. Malamig kong sinuyod ang lugar na ito ng pangangaso. Ang aking mga paa ay malalim na nakabaon sa nyebe. Sa halip na makipag-alyansa sa mga lobo ng nyebe sa isang pabilog na pagsasara. Sa ibabaw, ang mga snow wolf ay parang nag-iisa sa laban. Ngunit sa sandaling makakita ng biktima, ang grupo ng mga snow wolf ay sabay-sabay na darating mula sa lahat ng direksyon. Ang taktika na ito ay pamilyar na sa akin. Ang malamig na hangin ay may dalang natatanging amoy ng snow fox na pumapasok sa aking ilong. Ang aking mga mata ay biglang lumiit at naging dalawang patayong guhit. Narito na ang biktima. Ang aking nakatagong espada ay biglang sumabog ng lakas. Sa tulong ng pinabilis na magnetic strip, ako'y naging isang pilak na kidlat. Sa wakas, nakita ko na ang biktima. Isang napakalaking snow fox na halimaw. Pagkatapos ng gulat, kasunod ang saya. Kahapon, pagkatapos manghuli ng mutant na halimaw, nakatanggap ako ng isang berdeng katangian. Ang mutant na fox na ito sa harap ko ay maaaring magdulot ng iba't ibang swerte. Ang mutant na fox na ito sa harap ko ay maaaring magdulot ng iba't ibang swerte. Ang mutant na fox na ito sa harap ko ay maaaring magdala ng iba't ibang uri ng magandang kapalaran. Ako'y umuungol ng bahagya. Sa susunod na sandali, ang mga paligid ay pinuntirya ng mga asong-aso na parang alon. Ang mutant na snow fox ay napakalakas. Ngunit ang grupong ito ng mga mabangis na hayop sa aking lahi ay sumunod sa akin. Sa isang iglap, pinalibutan nila ang puting soro. Sa tunog ng mga pangil at pangil na nagbanggaan, biglang tumayo ang nagbababagong puting soro. Ang mga pang-itaas na paa nito na puno ng nakakatakot na lakas ay humampas. Hindi ko alam kung anong material ang bumubuo sa mga pangil ng puting sorong iyon. Ang isang sanga ng large na kasing laki ng tao ay agad na naputol. Nang makita ang sitwasyon, biglang lumiwanag ang aking mata. Pagkatapos, biglang tumalon. Lumipad sa ere na may matutulis na pangil na parang aso. Tumpak na tinusok ang leg ng mutant na snow fox sa pangunahing arterya. Kasabay ng malakas na tunog ng pagkabasag ng gulugod. Ang snow fox na halimaw ay namatay na. Ikaw ay nakapatay ng isang halos profesional na halimaw na may antas na blade blood fox lantiansyon. Naglabas ng puting magnetic strip na matalim ang mga kuko. Kung dapat bang sumipsip ng matalim na pangil. Pagsamahin ang matalim na pangil gamit ang espiritu para palakasin. Maaari nitong lubos na pataasin ang lakas ng atake at kakayahang bumutas ng kalasag ng host. Siyempre, hindi ako magdadalawang isip.
Agad akong pumili na subukan ito. Hindi nagtagal. Nagpakita ako ng kaunting kasiyahan. Ipinagpag ko ang bagong silang na matalim na pangil sa aking kamay. Binawian ng mga kuko nito ang matandang puno sa tabi. Lumakas. Matapos kong maramdaman ang kapangyarihan sa talim ng kuko, hindi ako nagmatigas o nagsaya. Bagkus, ipinagpatuloy ko ang panghuhuli kasama ang mga lobo. Sa teritoryo ng mga Snow Wolf, nakatulog si Bao Baoli, si Guking, at si An. Ngayon, nakahiga sila sa gilid ng kubo, nakatingin sa labas ng bahay. Hindi na nila kailangang mag-alala pa tungkol sa kanilang kaligtasan. Sa halip, nagkaroon na ng kaunting pakiramdam ng pagkabagot at kalungkutan. Sa simpleng salita, nasa isang walang ginagawa si Guking Han na kasalukuyang binibilang ang dami ng mga hayop na nakahiga. Nasa isang walang ginagawa si Guking Han na kasalukuyang binibilang ang mga hayop na nakahiga. Nasa isang walang ginagawa si Guking Han na kasalukuyang binibilang ang dami ng likido mula sa isang hayop. Sa oras na yon, biglang may lumitaw na grupo sa labas ng treehouse na naglalaro. Nagbigay ito ng kaunting kulay sa isang nakababagot na araw para sa dalawa. Biglang napansin ni Jia Ying ang isang bagay. Hindi mo ba napapansin na parang ang mga lobo sa grupong ito ay tila napakamatalino? Nang marinig ito, itinaas ni Guking Han ang kanyang tingin. Ang kanilang mga mata ay puro tunay na asul na yelo. Ngunit bukod sa kanilang ligaya, parang may bahagyang pagkamausisa. May isang batang lobo na tila gustong lumapit sa bahay kubo. Ngunit pinigilan ito ng inang lobo. Si Jia Ying at si Guking Han ay napagtanto na isang bagay. Ang katalinuhan ng mga lobo at hayop na ito ay ganap ng lampas sa Ang katalinuhan ng mga mabagsik na hayop na ito ay ganap ng lampas sa at sa mga malalakas na isda. Sa sandaling ito, biglang may pagbabago. Isang babaeng mabagsik mula sa pangkat ng Miao Kun ay biglang naglabas ng isang matinding sigaw. Isang babaeng mabagsik mula sa pangkat ng Liu Kun ay biglang naglabas ng isang matinding sigaw. Isang babaeng mabagsik mula sa pangkat ng Liu Kun ay biglang naglabas ng isang matinding sigaw. Hindi nakakaintindi sina Jia Ying at Guking Han ng ulat ng mga lobo. Ngunit narinig nila ang banta at tensyon sa mga hiyaw. Anong nangyayari? Mas malaki ang mga pupil ng Emperatrice at ng mangkukulam na haring demonyo. Sa eksaktong sandaling yon, nakikita ni Li Baobao at Guking Han ang madilim na masa sa labas, ang mga itim na ulap. Hindi umaasa ang dalawa na may mga nag-aalay sa mga Grey Wolf na willing tumulong sa kanila. Sa susunod na segundo, isang sigaw na puno ng puot ang umabot sa hangin. Mula sa gubat, lumabas ang higit sa 10 malalakas na itim na lobo. Ngunit sa kasalukuyan, sa lahi ng mga puting lobo, dalawa na lamang ang natitirang adultong lalaking lobo at 9 na babaeng lobo. Paano nila kayang labanan ang isang pangkat ng mga itim na lobo na higit sa kanila ang bilang? Hindi ba't sa muling pagsilang ko, ako'y mamamatay na bago pa man makumpleto ang aking misyon? Nagtaka si Guking Han. Nang marinig ang mga salitang ito, hindi napigilan ni Jia Ying ang pag-angat ng kanyang labi. Masyado bang masama ang magsalita? Bakit kailangan pang sabihin ang malas na ito? Ngunit kailangan din niyang aminin na ang mga natitirang mabangis na hayop ng mga puting lobo ay hindi kayang makipagsabayan kay Hibo. Sa isang napakahalagang sandali, isang malakas at walang kaparis na alulong ng lobo ang umabot mula sa labas ng gubat, na nagmula sa napakalayong distansya. Si Papa Lobo. Nang bahagyang nagulat si Jia Ying. Samantala, si Guking Han sa tabi ay niyayakap ang kanyang dibdib na parang walang laman. Ngunit naisip ni Jia Ying ng isang bagay. Bahagyang nagkukulot ang kanyang noo. Kahit pa isama si Papa Lobo. Ang buong grupo ng mga matitindi ay parang may epektibong lakas ng laban ng mga 20 lang. Pero ang mga itim na lobo sa kabilang panig ay hindi bababa sa 50 na mga lobo na hayop. Kahit na ang Daddy Wolf ay isang elite na halimaw. Pero yung mga itim na lobo ay mga espiritu ring halimaw. Naku, delikado na. Sa kagubatan, nakarinig ako ng babala mula sa babaeng lobo. Agad kong ginamit ang buong bilis ko. Mabilis akong nakarating sa harap ng kuta ng mga lobo. Yung eksena sa harap ko ay nagpasigla sa aking hayop na likas. Yung mga mata niyang asul na parang yelo ay puno ng galit. Ang grupong ito ng mga itim na lobo ay naglakas loob na manakit. Sa aking sakahan, pumatay pa nga sila sa tirahan ng mga puting lobo. Kung hindi lang sa bigla kong desisyon na yon, pinutol ko ang pangangaso ng maaga. Sa tuwing naiisip ko ang posibleng trahedya sa grupo ng mga puting lobo, nagniningning ang galit sa aking mga mata. Kayong lahat ay karapat-dapat mamatay. Lalo na sa oras na ito, nagawa ko ng magkapamilya ang dalawang maliit na tao sa isang bangka. Kasabay ng aking sigaw. Nalaman din ng grupo ng mga itim na lobo ang aking presensya. Narinig ang mga sigaw ng mga lobo na nagmumula sa lahat ng dako. Isang mataas na itim na hari ng lobo ang lumitaw mula sa grupo ng mga lobo. Tumingin sa lumitaw na itim na hari ng lobo. Nagtaka sina Jia Ying at Guking Han. Isang elite na halimaw. Mukhang hindi na nagkamali ang mga chismis. Kahit hindi pa naibabalik ang espiritu, nagsimula na itong mag-evolve. Sa pagkakataong ito, hindi nagtanong si Li Baby kung natuklasan niya ang katotohanan. Sa halip, ang ekspresyon sa mukha niya ay puno ng kaba. Parehong mga elite na halimaw. Lubhang mas marami ang mga itim na lobo kaysa sa mga puting lobo. Kahit anong gawin, mukhang nakatakda ng magwakas ang laban na ito. Habang ang dalawang maliit na nilalang ay naguguluhan at nag-aalala, ako ay nagsimula na ng atake. Sa aking utos, ang mga lobo sa niebe ay pumasok na sa posisyon ng labanan. At ako ay nanguna. Sumugod sa gitna ng itim na mga lobo. Hindi na kayang tumingin pa ni Guking Han. Sa sandaling ito, matalas na talim, nagmumula ang mga pangakit.
Ang aking pagwawasiwas ay hindi nagiging dahilan ng pag-aani ng buhay ng hari. Sa bawat pag-ugoy ng pangil ng lobo, may kasamang sumasabog na dugo. Ang itim na hari ng lobo ay handang makipagdigma sa akin. Ako ay biglang yumuko at nagpatigas ng mga kalamnan. Matalas na talim ng pangil ang dumaan. Naging isang pilak na liwanag ako. At sa pagitan ng pag-akyat at pagbaba ay nag-ani ng ilang malupit na halimaw. Kabilang na ang itim na lobo na hari. Ang labanan ay umabot sa rurok sa sandaling ito. Sa loob ng bahay kubo, si Gu Qinghan ay nakatitig ng malaki. Hindi mapigilang bumulong.